China, naglabas na ng panibagong sandata kung saan ayon sa ilang eksperto, ang sandatang ito umano ay inilaan ng China laban sa Taiwan. Isang uri ng sandata na kung tawagin ay blackout bomb o graphite bomb, kung saan ito ay idinisenyo upang sirain o gambalain ang mga sistemang elektrikal sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga pinong pulbos ng graphite na nagdudulot ng short circuit sa mga linya ng kuryente na nagiging sanhi ng malawakang blackout o kawalan ng akses sa kuryente sa mga lugar na tinatamaan nito. Isang indikasyon na nagpaplano ang China na lumikha ng kaguluhan sa Taiwan nang hindi direktang winawasak ang kanilang mga infrastruktura. Malinaw kasi sa China na kung gagamit sila ng mapangwasak na mga pag-atake sa Taiwan, ay tiyak na mabilis itong gaganti sa kanila. Samantala kung gagamit lamang sila ng blackout bomb, gaya nito, ay maaaring magkaroon ng napakaraming outcome ang magiging pag-atake nilang ito dahil ang klase ng pag-ataking ito ay hindi nagdudulot ng total destruction sa isang lugar, kaya't maaaring magamit ito ng China kalaunan bilang bahagi ng kanilang strategic provocation, isang uri ng kalkuladong aksyon upang sadyang lumikha ng tensyon habang inilalagay ang sisi sa kabilang panig. At dahil hindi ito isang ganap na lethal weapon gaya ng mga mapangwasak na mga bomba, ay hindi ito makabubuti para sa Taiwan na gumanti gamit ang mga mapangwasak nilang sandata. At dahil walang kaparehong sandata ang Taiwan, ay maaaring mas piliin na lamang ng Taiwan na daanin na lamang sa diplomasya ang pag-ataking ito ng China, kung saan ay maaari silang makakuha ng suporta sa maraming bansa sa mundo, lalo na sa Estados Unidos, na maaaring magdulot ng mga diplomatic pressure laban sa China, gaya ng pagsasanctions ng maraming bansa sa ilang individual o kumpanya sa China. Kaya't sa madaling salita, ang klase ng sandatang ito ng China ay nilikha lamang nila upang magdulot ng pangamba at posibleng disruption sa energy sector ng bansa. Isang indikasyon na hindi nila nanaisin gumamit ng mapangwasak na bomba sa Taiwan dahil maaari nitong tuluyang masira ang pinakamahalagang infrastruktura ng bansa kung mauuwi ito sa isang aktwal na giyera. Kaya't malabo pa ring atakihin ng China ang Taiwan gamit ang mga mapangwasak na bomba, at sa halip ang blackout bomb nilang ito lamang, kung may posibilidad man na gamitin nila sa hinaharap, ay maaaring gagamitin lamang nila ito sa mga lugar na hindi matao, dahil kung nanaisin talaga nilang makidigma sa Taiwan, ay hindi na nila gagamitin pa ang sandatang ito, at sa halip ay mga tunay na mapangwasak na bomba na ang gagamitin ng mga Tsino. Ito ang dahilan kung bakit bagamat matagal nang nagmamay-ari ang US at NATO ng mga klase ng bombang ito, sa kasalukuyan ay hindi na ito nababanggit pa sa mga digmaang nagaganap sa maraming sulok ng mundo, dahil halos ang mga sibilyan lamang ang pinaka-naaapektuhan ng klase ng mga pag-ataking ito na nagpapawala ng akses ng elektrisidad sa mga tinatamaan nito, lalo pa at ang mga modernong military bases sa kasalukuyang panahon ay mas protektado na at kadalasang may underground power systems, backup energy sources at advanced defenses laban sa ganitong uri ng pag-atake. Kaya't halos sibilyan na lang ang maaapektuhan ngayon ng mga pag-ataking ito, kaya't hindi na ito ginagamit ng US at NATO. Samantala kung sa Pilipinas naman ito gagamitin ng China, ay maaaring mas maging mabigat ang tugon dito ng napakaraming bansa sa mundo laban sa kanila, dahil halos walang magiging makatwirang naratibo ang China para gamitin ito sa Pilipinas, dahil malinaw na ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na kahit hinaharas ng China ang ating mga barko sa West Philippine Sea, ay hindi naman ito pinapatulan ng ating mga Coast Guard at Marino, kaya't magiging napakasama ng China sa mata ng internasyonal na komunidad kung gagamitin nila ito laban sa Pilipinas, lalo na kung maaapektuhan ito ang mga paliparan ng bansa, kung saan ang iba't ibang lahi ng tao sa mundo ay maaabala ng husto na tiyak na mabilis magdudulot ng pagkundina ng buong mundo sa komunistang partido ng mga Tsino. Kaya naman masasabi nating halos walang silbi ang sandatang ito ng China upang magdulot ng takot sa maraming bansa sa mundo, dahil bukod sa hindi ito nagdudulot ng malawakang pagkawasak sa mga target nito,
ay mas mabigat ang maaari nilang makuhang negatibong tugon mula sa maraming bansa sa paggamit nito, kaya't halos wala nang silbi ang sandatang ito sa kasalukuyang panahon. At bagamat maaari itong magamit sa isang ganap na digmaan, gaya ng labanan ng Ukraine at Russia, ay tiyak na mas pipiliin pa rin ng magkabilang panig na gumamit na lang ng mapangwasak na mga bomba, dahil kung blackout bomb lang ang gagamitin ng bawat isa, ay nangangahulugang magagawa pa rin ang mga sundalong naririto na gumanti ng mas malakas na pag-atake laban sa mga kaaway nila. Ito ang dahilan kung bakit sa kabila ng paglalabas ng China nang di umano ay makabago nilang sandata, ay hindi na nag-abala pang magkomento dito ang US at Taiwan, dahil nga matagal na itong nagamit ng US at NATO sa labanan, at alam nila ang advantage at disadvantage nito sa mga kalaban. Kaya't malinaw na ang nagiging tunggalian ng US at China sa rehiyong ito ay nagpapakita na wala pa ring magagawa ang China laban sa mga Amerikano. At sa katunayan, kamakailan lamang ang Foreign Minister ng China ay inamin umano sa mataas na opisyal ng European Union na hindi nila matatanggap ang pagkatalo ng Russia sa giyera laban sa Ukraine. Dahil kapag nangyari ito, ay maaari na umanong ituon ng Estados Unidos ang buong pansin nito sa China. Kaya naman ayon sa opisyal na nagsiwalat ng mga pribadong pahayag ng Foreign Minister ng China, ay nagpapahiwatig lamang umano ito na mas gusto ng China na tumagal ang giyera sa Ukraine upang hindi muna makatutok ang Estados Unidos sa tunggalian nito laban sa China, na tumutugma naman sa mga dating babala ng mga kritiko ng China na mas pinapanigan ng China ang Russia kaysa sa sinabi nitong neutral sila pagdating sa digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya't malinaw kung gaano kalaki ang takot ng China sa US. Kaya naman nagiging napakadesperado nito para lumikha ng mga kaguluhan o takot at pangamba sa mas maliliit na bansa gamit ang kanilang mga propaganda sa layuning mapahina ang impluwensya ng Amerika. Subalit sa ilalim ng unpredictable na pamumuno ni Donald Trump, ay tiyak na mas mahihirapan ang China na sumubok ng mga limitadong pag-atake laban sa mga kaalyado ng US sa Asia, dahil sa isang iglap ay napakabilis lamang nagbabago ang mga desisyon ni Trump laban sa mga kaaway nila. Gaya halimbawa noong sinabi nitong magdidesisyon siya kung aatake sila sa Iran sa loob ng 2 linggo, isang pahayag na nagsasabing bagamat mayroong itinakdang panahon, ay wala namang katiyakan kung aatake ba sila o hindi laban sa Iran. Subalit makalipas lang ang ilang araw, ay bigla na lamang inatake ng US ang nuclear facilities ng Iran, isang bagay na nagdulot ng labis na pagkabahala sa mga kilalang eksperto sa China, dahil malinaw na sa pangyayaring ito ay magiging napakadelikadong baliwalain ng US sa panahong ito, dahil may tuturing na mas agresibo at unpredictable ang pamumuno ng kasalukuyan nilang Pangulo.